short exhortation. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Roma chapter 1. Nasa verses 18 po tayo hanggang verse 23. Okay. Basahin po natin verses 18 to 23. Okay po ba yung sound? Parang sobrang lakas. Okay lang po. Hindi siya nag-e-echo. Verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang poot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan. Ang salitang kalikuan dito po sa English translation, ungodliness. Yung kasamaan, unrighteousness. Mamaya po makikita natin ang pagkakaiba. Kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang may dadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, at ang puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga himahing kahawig ng tao na nasisira, at ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga gumagapang. Pagkatapos sabihin ni Apostol Pablo sa verses 16 and 17 ng chapter 1, na ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus, na kung ikaw ay mananampalataya, ay merong ibibigay, ipapasuot na katwiran ang Diyos, at ito ang katwiran ng ating Panginoong Jesus. Ang reason kung bakit ito lamang ang paraan ng kaligtasan ay dahil sinabi po sa verse 18, nahayag ang poot ng Diyos mula sa langit. Nahatulan na ang lahat ng mga tao na ang lahat ay makasalanan sa harapan ng hukuman ng Diyos. Magmula verse 18 hanggang chapter 3 verse 20, pinakita ni Apostol Pablo ang madilim na background ng humanity sa kasalanan. Ang mga Hentil, mga Hudyo at lahat ng mga tao, sinasabi ni Apostol Pablo, ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Nahatulan na makasalanan lahat ng mga tao. Ang simpleng prinsipyo na sinusunod ni Apostol Pablo ay ganito. Kung alam nating mga tao na meron tayong karamdaman at hindi natin kayang lunasan ang karamdamang ito sa ating sarili, doon pa lamang tayo lalapit kay Jesus para sa ating kaligtasan. Kailangan munang ipakita ni Apostol Pablo ang pagkamakasalanan ng tao upang makita niya ng malinaw na tanging si Jesus lamang ang kanyang pag-asa para sa kanyang kaligtasan. Kung bakit ito ang reason kung bakit sa chapter 3, verses 21 hanggang 26 pa lamang inilatag ni Apostol Pablo ng malinaw at detalyado ang kahulugan ng kamatayan ni Jesus sa cross. Ang malinaw na application sa ating evangelism, hindi lamang
ang gospel ang ating pinipreach. Kapag sinasabi nating gospel, ito ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya, ang kanyang mercy. Ito ang gospel na ating pinipreach. Pero upang ma-convince natin ang mga tao na manampalataya kay Kristo sa isang gospel, kailangan muna nating ipakita na sila ay makasalanan. Dahil hindi nila makikita na kailangan nila si Jesus kung hindi nila nakikita na sila ay makasalanan. So, isang bagay na kailangan nating isama at pag-aralan sa ating evangelism, na hindi lamang natin pinipreach ang gospel, kundi pati ang mga kautusan pinipreach natin. Ang mga kautusan na nagpapakita sa tao na tayo ay makasalanan, ang nagtutulak sa atin upang lumapit tayo kay Jesus. Kapag na ipahayag natin ng malinaw ang mga kautusan, simple na lamang ang presentation ng mabuting balita. Nakasalalay sa pagpapahayag natin ng kautusan, ang malinaw na pagpapahayag natin ng gospel. Ipinakita ni Apostol Pablo magmula verse 18 hanggang verse 32 ng chapter 1 ang pagkamakasalanan ng mga hentil. Sa verse 18 ang sabi nga, nahayagang puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos hindi po kamukha ng ating puot. Ang ating galit ay nagmumula sa ating selfishness, sa ating kasalanan. Ang puot naman ng Diyos ay settled, hindi yan nagbabago. Dahil isa lang ang napoprovoke sa puot ng Diyos, ang kasalanan. Patas, matuwid ang puot ng Diyos sa kasalanan. Dahil ito sa ungodliness at unrighteousness ng tao. Kapag sinasabi nating ungodliness, ito ay tumutukoy sa ating relationship sa Diyos, sa vertical relationship natin sa Diyos. Ito ang pagsamba na ginagawa natin sa Diyos. Ang righteousness naman, ito ay tumutukoy sa ating relationship sa ating kapwa-tao. Mga kasalanan na ginagawa natin laban sa ating kapwa-tao. So ito ay tumutukoy sa dalawang kautusan, importanteng kautusan ng Diyos. Ang pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Ang unang application na makikita natin dito, ang katotohanan ng puot ng Diyos ang nagbibigay ng sigasig kay Apostol Pablo upang ipahayag ang mabuting balita. Ito ang nagbibigay ng motivation sa kanya upang maging masigasig sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang lahat ng tao, walang exemption. Ang lahat ng tao, ang ating mga kamag-anak, ang mga taong nakapaligid sa atin, lahat sila ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. At ang puot ng Diyos, hindi yan nagbabago. At lahat sila ay papunta sa impyerno. At ang tanging pag-asa ng tao ay ang manampalataya kay Jesus para sa kanyang kaligtasan. Pero papaano sila mananampalataya kung hindi muna nila maririnig ang mabuting balita? Ang gospel, primarily, ang binibigyan ng solusyon ng gospel ay ang puot ng Diyos sa kasalanan. Hindi po ang ating mga problema, hindi ang problema natin sa kalusugan, hindi ang problema natin sa ating kabuhayan. Ang main problem ng tao, tayong mga tao, ay ang puot ng Diyos sa ating mga kasalanan. At ito primarily ang binibigyan ng solusyon ng mabuting balita. Alam niyo po ba, maraming mga Kristiyano ay tumatalikod sa tunay na gospel at ini-embrace ang maling gospel dahil nagkakamali sila sa pagdadiagnose kung ano ba ang main problem ng tao. Kapag dumating tayo sa punto na nakita natin na ang main problem ng tao ay karamdaman at paghihirap, makikita natin ang gospel ngayon bilang solusyon sa ating problema sa kahirapan at karamdaman. So, i-embrace natin ngayon ang prosperity gospel. So kung ma-maintain natin, tayo po bilang isang iglesia, na ang main problem nating mga tao ay ang puot ng Diyos sa ating mga kasalanan, mananatiling pure ang gospel na ating i-embrace. Na ang binibigyan ng solusyon nito ay ang puot ng Diyos sa ating mga
kasalanan. At inaccuse ni Apostol Pablo ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga hentil, na pinipigilan nila ang katotohanan. Paano ito ginagawa ng tao? Ginamit ni Apostol Pablo ang general revelation. Kapag sinasabi nating general revelation, ito ang pagpapakilala ng Diyos gamit ang creation. Kung titignan natin ang mga bagay na nalikha, ang langit, ang mga stars, ang buwan, ang dagat, merong iisang conclusion na sinasabi sa atin. Merong isang powerful na Diyos, na divine, na nag-create ng lahat ng mga ito. Imposible na tao ang nag-create ng mundong ito. So, sa pamamagitan ng general revelation, alam ng tao na merong Diyos. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, sa kabila ng kanyang kaalaman na merong Diyos, tumalikod pa rin ang tao sa Diyos. Ito po ang assumption ng Bible, na ang tao po intentionally nagre-rebelde sa Diyos. Intentionally tumatalikod, tumatakbo ng mabilis papalayo sa Diyos. Mali po ang kaisipan na ang tao ay neutral pagdating sa kanyang relationship sa Diyos. Na kung makilala lamang niya ang Diyos, siya ay mananampalataya kaagad-agad at lalapit kay Kristo para sa kanyang kaligtasan. Hindi po ganyan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sinasabi niya, alam ng tao na mayroong Diyos base sa mga bagay na na-create. Pero sa kabila nito, siya ay tumatakbong papalayo. Nagre-rebelde. Ito ang reason kung bakit ang church natin, tayo pong mga mananampalataya, ang inatasan na lumapit sa mga tao. Huwag po nating expect na dahil pinipreach natin ang gospel, ay yung mga tao lalapit sa atin. Hindi po. Hindi ganyan ang katangian ng taong wala kay Jesus. Tumatakbong palayo, nagre-rebelde sa Diyos. So wag nating i-expect na sila yung lalapit sa atin. Ang inutusan na lumapit sa kanila ay tayo. I-preach natin ang gospel sa kanila dahil sila nga ay nagre-rebelde sa Diyos. At makikita po natin na sa kanilang pagtalikod sa Diyos, hindi nila winorship ang Diyos, pinasalamatan sa kanilang buhay. Ano po ang ginawa nila? Naging neutral ba sila? Hindi. Ang winorship nila, ang sinamba nila, yung mga bagay na nilalang ng Diyos. Isang malinaw kung paano po tayo dinisenyo ng Diyos. Dinisenyo tayo ng Diyos na sumasamba. Ang ibig sabihin, hindi po tayo nag-stop sa pag-worship. Ang ating puso ay hindi tumitigil sa pagsamba. Ang tanong lang, kung sino o ano ang ating sinasamba. Kung saan o kanino natin hinahanap ang value ng ating buhay, ang ating identity, ang acceptance natin. So ang ibig sabihin, the moment na ang tao po tumigil siya sa pagsamba sa tunay na Diyos, i-worship niya ngayon yung mga bagay na nilikha. Ito yung mga Diyosan. Ito yung reason kung bakit ang mga taong wala kay Jesus, pagdating sa usapin ng pera, excited sila, pero pagdating sa usapin ng patungkol sa Diyos, boring. Mas mahal nila ang kanilang career, ang pleasure, ang salapi, ang kanilang sarili, ang kanilang kamag-anak, kesa sa Diyos. Dahil nga tumalikod sa Diyos at sinasamba niya ang mga bagay na nalikha. Alam niyo po ba, totoo rin ito sa atin, tayong mga mananampalataya. Ang isang obligasyon natin, tayong mga Kristiyano, ay i-worship natin ang Diyos. Alam po ba natin na ang essence ng sin ay ungodliness? Anong ibig sabihin ng ungodliness? Yung hindi natin pagsamba sa Diyos. Kapag nag-stop ang ating puso sa pagsamba sa Diyos, alam niyo po ba, magbubunga yan ng kasalanan sa ating buhay. Yung mga nakikita nating kasalanan sa ating sarili, yan ay bunga lamang ng kung ano ang nangyayari sa ating puso. Na meron tayong ibang mga Diyos-Diyosan na sinasamba. So kung gusto nating i-correct ang ating panlabas na buhay,
Paano natin ko-correct? Ayusin ba natin yung panlabas? Hindi. Pupunta tayo sa main cause ng problem sa ating puso. Merong mga idols dyan na wino-worship natin na yan ang nagiging nagbubunga ng kasalanan sa atin. Nagpapahirap sa ating buhay. Nagdudulot ng misery at pain sa atin, yung ating mga idols. Kaya naman, kung tayong mga tao, habang tumatanda tayo, merong tinatawag na maintenance ang ating physical na katawan. Alam niyo po ba, the moment na maging Kristiyano tayo, merong maintenance ang ating kaluluwa. Ano ang kanyang maintenance? Ang araw-araw sa pamamagitan ng ating devotion sa word and prayer ay nagwo-worship tayo sa Diyos. Kailangan nating i-worship ang Diyos. Dahil kapag tumigil tayo, ang worship natin ay mga idols natin. Kung ikaw ay nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus at sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi mo ginagawa ang regular na devotion sa word and prayer, hindi mahirap i-assume. Kahit hindi ko nakikita ang iyong puso, merong mga idols, maraming mga idols sa iyong puso. Kasi hindi naman tumitigil sa pagsamba ang ating puso. Ang pinag-uusapan lang kung sino ano. Kung hindi ka naman nag-worship sa Panginoon sa pamamagitan ng word and prayer, ang i-worship mo sigurado yung mga bagay na nalikha. At iyon ang main problem mo. At ito ang sinasabi sa atin ng text natin. Kung ang essence ng sin ay ungodliness, alam niyo po ba, ang essence naman ng goodness, ng good works, ay godliness. Kung gusto nating mamayagpag, sumagana ang mabuting gawa sa ating buhay, mag-worship tayo araw-araw sa pamamagitan ng word and prayer. At sasagana ang mabuting gawa sa ating buhay. Dalawang application at ito ang pagpipray natin ngayong umaga. Kailangan nating maging matapat sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kung titignan natin ang ating karanasan, hindi naman tayo yung lumapit sa isang church o sa isang tao at sinabi natin na, i-preach mo sa akin ang gospel, gusto ko makilala ang Diyos. Hindi po. Tumatakbo tayong papalayo sa Diyos. Pero merong ginamit ang Diyos upang abutin tayo ng mabuting balita. Kaya tayo nanampalataya at naligtas, kaya tayo nandito. So ganun din ngayon sa atin, inuutusan tayo ng Panginoon na abutin ang mga taong nagre-rebelde, tumatalikod sa Diyos. I-preach ang gospel. I-preach ang gospel dahil ang gospel lamang ang power ng Diyos para sa kaligtasan ng sinumang mananampalataya sa Kanya. Kailangan nating mag-worship. Pangalawa na ipag-pray natin, kailangan nating mag-worship araw-araw. Especially ngayong Sunday na gathering ng church ng Panginoon. Ang essence ng gathering ng church ay ang pagsamba. Kapag tayo po sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, naririnig at naunawaan natin, tumutugon ang ating puso sa pagsamba. Kapag nakikita natin at nakikilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mercy, ang kanyang holiness, ang kanyang wisdom, ang kanyang sovereignty, na ang lahat ng mga ito ay ginamit ng Panginoon para sa ating kaligtasan, sa tulong ng Holy Spirit, mag-worship tayo. At araw-araw, ito ang ginagawa natin. Araw-araw, ito ang maintenance ng ating kaluluwa. Kailangan tayong mag-worship at palagi ang tumingin sa krus ng ating Panginoong Yesus. At ikaw na hindi mananampalataya, ang sinasabi ng Bible ay nasa ilalim ka ng puot ng Diyos. Tanging si Kristo lamang ang iyong pag-asa. Manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay mag-pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pinag-aralan, sa mga matatalim na salita mo, Panginoon, na nabibigay ng sugat sa aming mga puso. Ganito ka
katalim magsalita, Panginoon, dahil meron kang ibinibigay na solusyon. Ibinigay mo ang iyong anak, ang aming Panginoong Yesus. Nabuhay siya ng perfect, namatay sa krus bilang aming kahalili. At ang patunay na tinanggap mo ang kanyang buhay at kamatayan ay ang kanyang resurrection. Na sinasabi mo sa amin, gaano man kami kasama, karumi, kung kami ilalapit sa iyo sa pananampalataya, ay embrace mo kami. Ililigtas mo kami. At ito ay yung biyaya sa amin. Pabor na hindi po namin deserve. Panginoon, tulungan mo po kami ngayong umaga na mag-worship, Panginoon. Hindi lamang na umawit at marinig namin, Panginoon, at ma-entertain kami, Panginoon. Hindi po. Ang gusto namin ay tumugon ng pasasalamat, maging grateful ang aming mga puso sa kaligtasan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin na nakipag-isa sa aming Panginoong Yesus. At tulungan mo po kami, Panginoon, salamat sa light na ibinibigay mo na sa maraming problema na aming nakikita sa aming paligid at sa ibang mga tao, Panginoon, ang malaking problema namin at kailangan naming bigyan ng solusyon ay ang mag-worship ang aming mga puso araw-araw upang ang aming mga buhay ay maging useful at sumagana, Panginoon, sa mabuting gawa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng desire, ng kalinawan ng kaisipan, Panginoon. Udyokan mo ang aming mga puso na tuwing naririnig namin ang iyong pag-ibig na ipinakita mo sa krus para sa amin na makasalanan, tumugon, Panginoon, ang aming mga puso sa pasasalamat at pagsamba sa iyong pangalan. Ito po ay kilos ng iyong Holy Spirit sa amin, kaya naman nagdidepende kami, Panginoon, sa iyo. Ang gathering na ito ay hindi po magbibigay ng tulong sa bawat isa sa amin maliban na ang iyong Holy Spirit ay kumilos, Panginoon. At tulungan mo po kami habang binabago mo ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging masigasig kami sa mabuting balita, ang mabuting balita na nagligtas sa amin. Ipahayag namin ang mayroong joy, ang gospel, na tanging paraan mo para iligtas ang sinumang mananampalataya sa aming Panginoong Yesus. Salamat po sa gawain sa Marcos Village, sa jail. Salamat po sa mga Bible studies na ikaw ang nagbubukas at nagbibigay ng pagkakataon sa amin upang maging instrumento mo, Panginoon, na may pahayag namin ang iyong mabuting balita. I-sustain mo po, Panginoon, ang sigasig ng iyong iglesia sa pagpapahayag ng mabuting balita. Makita namin ito na pribilehiyo at instrumento mo para i-grow at i-expand mo ang iyong kingdom habang kami ay nagdidepende lamang sa iyong Holy Spirit. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.